Pero nakikita natin dito na yung iba, parang nagigising na kayo sa ganyang klase ng katotohanan. Guys, wala namang masama na tumulong, especially sa pamilya natin. Lalo na kung kayo yung inaasahan. Pero okay lang din na magtira kayo para sa sarili nyo, kasi dadating yung time na mababurnout kayo, and dadating yung time na parang feeling nyo dinedeprive nyo yung sarili nyo para lang sa kanila. And sometimes nagiging abusado din sila, kasi parang tinuturuan nyo din sila maging tamad, no, na umasa na lang sa inyo. So yun na yung magbabackfire sa inyo, kasi kailangan Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So, yung full moon natin guys ngayong March ay sa March 14, tapos yung next na full moon naman natin ay sa April March pala, sorry. Yeah, March to April. April 13 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan, guys. And ang pamagat ng ating full moon ngayon ay wolf moon, mga kapiksi. And tinatawag din siyang blue moon, no? Kasi or blood moon, sorry. Blood moon mga kapiksi, kasi lunar eclipse yung ating full moon ngayon. So medyo mapula yung buwan, kaya blood moon, guys. So ito yung first message para sa inyo, guys. Moon message: adjustments are required. So maaring kailangan yung mag-adjust sa inyong pamumuhay, Leo, no? Kailangan maging flexible tayo palagi, guys, kasi hindi naman maiwasan na magkaroon ng mga changes o pagbabago sa buhay natin, and doon natin kinakailangan na mag-adjust, or sometimes kailangan natin mag-adjust ng plano or ng mga strategy, depende din sa mga goals natin. So yeah. And attuned to the moon, guys, I am re-evaluating the situation. So importante na i-re-evaluate nyo yung situation nyo, yung i-analyze nyo yung sitwasyon nyo, mga kapiksi, kung align pa ba yung sitwasyon nyo ngayon dun sa current desire nyo, and then kung kailangan nyo mag-adjust, guys. Sabi ko nga, no, may mga times na kailangan nyo mag-adjust ng mga strategy nyo or ng mga plano nyo sa buhay to be able to be aligned with your desires, guys. So i-assess nyo mabuti, i-analyze nyo mabuti yung sitwasyon nyo, kung gusto nyo pa ba yan, kung ayaw nyo na ba, kung nagbago na ba, and then you have to make necessary adjustments, guys. Your life may be out of balance, and this may be causing your issues. It may be time to hatch a whole new plan. So for some of you, mga kapiksi, maaring pag na-out of balance yung buhay, ibig sabihin mas lamang yung negative, guys, no, kaysa sa positive. And dahil doon nagkakaroon kayo ng issues. Syempre kapag ka negative equals issues, mga kapiksi. Wala namang positive na issues, diba? So yeah, maaaring kailangan nyo talagang gumawa ng mga bagong plano, guys, no. For some of you, guys, something new and exciting is around the corner. May mga magaganda, no, and exciting na bagay na maaaring dumating sa inyo, guys. And yeah, so yan yung mga messages para sa inyo, Leo. Comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. So tingnan natin yung ganap sa inyo, guys, ngayong full moon. Shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So Leo guys, kayo ay represent ng King of Swords dito sa spread na to mga kapiksi. Ang fire element ay represent ng sword suit. Ito naman yung ating moon energy. Meron tayong presence dito ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka air signs, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart, or you may also be dealing with other signs na may ganyan sa natal chart. Ito guys, medyo may pagkanega, no? Although may positive din naman, pero for some of you guys, medyo nai-stress kayo sa buhay nyo kasi nagkakaroon kayo ng trust issue with another person, at saka parang nabubuli kayo mga kapiksi, no? Yung iba sa inyo guys, pwedeng nabibiktima kayo ng pambubuli. Pwedeng sa trabaho ito mga kapiksi, o kaya sa loob din ng tahanan, baka nabubuli din kayo sa pamilya nyo, ganyan, or kamag-anak, or sa trabaho mismo mga kapiksi. And for some of you naman guys, nagkakaroon ng trust issues naman yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo guys, parang nagkakaroon din ng problema sa mga anak. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo na parang yung mga anak nyo, parang nawawalan kayo ng tiwala sa mga anak nyo kasi parang meron dito na pasaway. Wag naman natin sabihing suwail, pero matigas ang ulo, parang may sungay, ganyan, matigas yung ulo, parang hindi nyo sila mapasunod, mahirap mapasunod, ganyan, and parang nawawalan kayo ng tiwala sa kanila, kahit na sometimes nagsasabi na sila ng totoo, pero dahil nga wala kayong tiwala sa kanila, pwede kasing nahuli nyo na ito nagsinungaling dati, and kumbaga parang nawawalan na kayo ng tiwala sa kanila. So kaya, and mas lalo itong nagkukos ng conflict sa inyo mga kapiksi. So ipagdasal nyo na lang guys na maging maayos yung relationship nyo, and lalo na kung mga rebelde, no, parang mga teenager rebelde, ganyan. So iba kasi yung takbo ng isip nila mga kapiksi. So kausapin nyo ng mahinahon at maayos para maging ma-okay kayo mga kapiksi. And for some of you naman guys, maganda naman yung relasyon sa loob ng tahanan, or yung relationship nyo with other people, mga kapiksi. I mean, bukod dito sa, aside dito sa may mga nambubuli sa inyo, pero yung relationship nyo in general guys, maganda naman yung relationship nyo sa ibang tao. So kumbaga parang feeling mo hindi ka nag-iisa, and maraming taong handang tumulong sa inyo, guys. So maswerte kayo dyan sa larangan na yan. Yan yung i-main nyo sa comment section. So eto guys, datag muna natin mga kapiksi. Okay, so eto guys, again, this is both negative and positive mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, sagana kayo sa kaperahan, no? Pero may mga nanloloko sa inyo, mga kapiksi. Again, no, yung iba, sabi ko nga sa inyo, baka nabubuli kayo. Baka yung iba sa inyo nabibiktima ng pambubuli, ganyan, and parang wala kayong control over your finances. So kahit nasabihin natin na let's say for example, baka breadwinner kayo sa family nyo, kahit na malaki yung kinikita nyo, parang wala pa rin natitira sa inyo kasi ang dami nyong pasan, ang dami nyong obligasyon, ang dami nyong responsibilities, na to the point na parang feeling nyo niloloko na kayo ng pamilya nyo kasi lahat na lang inaasa sa inyo. Kumaga parang tinutulungan mo sila pero walang willing na magbigay ng tulong sa'yo, or walang willing na tulungan ka. Nagets nyo ba? Kumbaga parang nasanay sila na nakasandal sa'yo, nakasalalay sa inyo, ganyan. Kaya yung iba sa inyo guys, kahit anong dami ng pera nyo, or kahit gano'ng kalaki ng sahod nyo, parang yung iba wala pa rin natitira sa inyo. Pero nakikita natin dito na yung iba, parang nagigising na kayo sa ganyang klase ng katotohanan. Guys, wala namang masama na tumulong, especially sa pamilya natin. Lalo na kung kayo yung inaasahan, pero okay lang din na magtira kayo para sa sarili nyo, kasi dadating yung time na mababurnout kayo, and dadating yung time na parang feeling nyo dinedeprive nyo yung sarili nyo para lang sa kanila, and sometimes nagiging abusado din sila kasi parang tinuturuan nyo din sila maging tamad, no, na umasa na lang sa inyo. So yun na yung magbabackfire sa inyo, kasi kailangan din nilang matutong tumayo sa sarili nilang paa. So, pwede kayo maglagay ng limitasyon, mga kapiksi, kung gusto nyo. And, just do whatever you can. Pero,
always give something for yourself first, okay? Yun dapat yung inuuna nyo. And sa tingin ko naman yung iba sa inyo nare-realize nyo na yan kasi parang nagba-backfire na rin sa inyo, mga kapiksi, yung pagtulong nyo sa kanila. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Medyo maraming negative energy, Leo. Ganun talaga minsan. Hindi puro positive, may negative din. So, konting tiis lang guys. So, tingnan natin yung additional na message para sa inyo, Leo. Itong mga abundance of money na to, i-mind nyo to guys kasi marami naman talaga kayong pera. Kailangan lang ma-manage ng maayos. And itong abundance of love na to, okay? Hope, eto guys, yung additional message sa inyo, hope is a conduit for miracles. Kapag kapag umaasa kayo, ibig sabihin, mas lamang sa inyo yung positive energy. Even if sinasampal kayo ng mga negative circumstances sa paligid nyo, you are choosing to see the light, no? Beyond the circumstances. So, parang ano siya, nagdadala siya ng milagro sa buhay natin. So, wag na wag nyong aalisin yung pag-asa sa bokabularyo nyo, sa inyong dictionary because that will help you keep on going and moving forward, guys. Kaya nga meron tayong kasabihan sa Tagalog, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. So, wag na wag kayong mag-give up sa buhay nyo, mga kapiksi. Sabi nga, borrowed line dun sa movie ni Mark Wahlberg guys, yung Fathers 2 nasa Netflix siya. Hindi ko alam kung nasa Netflix pa siya ngayon, pero i-check nyo na lang. Sabi doon ni Mark Wahlberg, God has never given up on you, so don't you ever give up on yourself, no? So wag na wag kayong mag-give up guys, kahit gaano pa kahirap yung buhay nyo. This too shall pass, lilipas din to, and magiging ma-okay din ang lahat, okay? Alright, so yeah, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, and yung mga magaganda guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.